another video, no? Let me give you an update regarding one-hand loan up. Gusto talaga nating balikan, no? Once tayo ay reject sa loan up na ito. Dati na po akong borrower ni one-hand loan up. Actually, 2 years ago, isa sa mga loan up talaga na nasubukan ko, na na-approve agad ako upon application. Nung nasettle ko na po yung loan ko before, is dinilit ko na po siya. And then, ito nga, sabi nga nila, malaki po babago kay one-hand. And super legit na daw si one-hand. Hindi na daw siya yung one-hand, nakilala natin before na makulit yung customer service, tawag ng tawag. And then, para may third party siya na yung marami talagang text sa'yo na iba't ibang loan up. Yung parang nasa-share niya yung mga info mo sa ibang loan platforms. Marami nang tumatawag sa akin noon, maraming nagte-text, maraming nangungulit. That's why nga po, dinilit ko yung loan up ko na yan. And ito na nga, no, binalik-balikan ko siya ulit ngayon because of the demand of my viewer na i-review ko nga po. And then recently lang na nag-apply nga po ako dito sa one-hand, na-reject po ako. Kung kailan siya gumanda, kung kailan umayos yung management ni one-hand loan up, doon naman ako na-reject. So sabi nga nila, no, dahil daw meron akong TikTok Pay Later which is powered by one-hand, kaya hindi na daw ako na-approvean dito sa mismong one-hand loan up. And then ngayon nga, ito na nga ang chika. Sabi nila meron na naman daw update si one-hand regarding application process. Mas pinadali daw at mas pinabilis. Kaya naman ngayon, babalikan ulit natin, no? Mag-a-apply ulit natin para masilip natin ang kanyang application process and let us see what will happen. Kaya nga po panoorin nyo itong video na ito mula sa hanggang dulo ng application process para wala kayong ma-miss, guys. Hanggang dulo, i-share ko sa inyo yung mga info na kailangan nyo malaman sa one-hand. And as I visited sa Play Store, no, nagkaroon na naman po ng update itong loan up po na ito. That was on December 4 lang, so bagong-bago. Kaya pala, no, sabi na lang may bagong update nga po si one-hand. So ito na nga, no, sisilipin natin. Again, si one-hand is under po ni Wifan Lending Corporation na SEC registered, CIC accredited po. So legit na legit po ito si one-hand loan up. So dahil dinilit ko yung account ko dito, no, and then dinilit ko po yung app ko din dito. Ngayon i-install ulit natin. And then after that, i-open po natin tong app. And then we need to provide our mobile phone number as usual. So, and then of course, we need to enter the verification code na sinesend po sa mobile phone number. Usually, alam nyo, ito ha, usually talaga, itong verification code ni one-hand is hindi siya nagpapadala through SMS. So, meron siyang isang way dito para ma-receive natin yung verification call through voice call po siya. So, after 30 seconds, lalabas itong try out voice call dito. So, yan po yung i-click natin para makuha natin yung code dito. So, meron agad yan pong tatawag na phone number. And then, i-enter lang po natin yung code through the voice call. And then, after that, dito po we need to permit na ma-access daw nila yung ating device data like this one, camera, SMS, device data, app usage po. Kasi po hindi po natin to i-accept, hindi po tayo makakapag-proceed sa loan application. So, get started lang tayo. And then here po, we need to go sa setting po ng phone natin para i-allow po natin daw tong app na itong si one-hand. And after allowing this one, so magda-direct naman po tayo agad-agad sa dashboard po ni one-hand na meron nga po siyang available credit limit na 50,000 pesos na. So, actually, kailan lang din naman to nagbago ng credit limit si one-hand na 50,000 pesos na. Before talaga 25,000 pesos. This year lang din naman siya nagbago. Mga few months ago lang. And then nakalagay po dito na meron na po siyang daily interest po na 0.06% daily, and then after 90 days to pay daw ang kanyang loan terms. So anyways, click na po natin itong get credit limit para makapag-apply po tayo. So here po agad-agad nagre-require po sila ng ating ID information. So ito po yung mga IDs po na tinatanggap po ni one-hand. Of course, meron pa rin po siyang mga recommended ID type. There is a possibility na ma-offeran tayo ng mga higher credit. Pero kung wala naman tayong recommended ID type, no, meron namang other options po dito, no. Meron dito sa mga baba na alam ko, meron talaga tayong lahat dito. Posible namang wala tayo dito. Napakadami na pong available IDs dito. And pipili lang po tayo ng isa dyan. Then right after that, we need to upload our valid ID, front of the ID and the back of the ID. Then once po na makapag-upload tayo dyan, of course, no, lalabas yung ating mga details po dito, like our ID number, our names, our gender, no, our date of birth, marital status, and then mother's maiden name. And then after filling up and checking the info here, no, so click lang natin tong next. And then here po, no, is the additional information daw, which is ang mga nakalagay po dito is other phone number, company name, company phone number, number of children, then Viber account. So dito po, no, hindi naman talaga siya sobrang nire-require. So we can skip this portion. Pero ako, pifill upan ko siya kasi para naman
naman, kahit pa paano, no, tumaas yung ating approval rate kasi usually hindi ko talaga pinifill-upan to. Pero this time, fill-upan natin. And then right after po is mag-wait na tayo ng result for 1 minute. Nagka-countdown na siya dito. Ang bilis. Reviewal process na talaga agad siya. And malalaman natin dito kung makakapag-proceed ba tayo for the next step. Kasi once na na-approve tayo dito, makakapag-proceed ulit tayo for the next step na pipilapan natin. And then, ito na nga yung result. So, natuwa ko kasi may thank you. But, ito na naman tayo. But, we can't offer you a loan this time. Yun, rejected na naman po tayo. So, ang maganda dito, no, meron ng explanation si One Hand kung bakit tayo nare-reject. So, kahit pa paano, alam natin, aware tayo kung bakit tayo nare-reject dito sa One Hand. So, I think ito yung isa sa update ni One Hand ngayon. Kasi alam nyo before, walang ka-explanation talaga before. Basta na-reject na lang tayo and then mag-apply na tayo after 30 days. So, yun lang yung sinasabi ni One Hand noon. So, ngayon, meron na siyang pa-explanation. Ang taray ni One Hand, nakikinig pala talaga siya sa atin, no? So, nag-improve siya, nagkaroon na siya ng explanation dito. So, wondering why daw, kung bakit daw ako na-disapprove. So, nakalagay dito, as a responsible lender, we care about your financial well-being. Based on your details, we are concerned this loan might add to your financial stress. Grabe ha, ang sweet naman ni Wana, no? Ayaw na niyang makadagdag tayo sa mga kautangan. So anyways, no, kahit pa paano na-enlighten po ako dito kasi guys, alam ko naman, no, aware din naman talaga ako na ako ay marami na rin kautangan outside Wana. So marami na rin ako pinasok ng mga online loan platforms, diba? Yung mga lending apps po na ito, mga OLAs po na ito, and sabi niya nga, no, so ayaw niya na daw makadagdag pa sa mga kautangan ko, sa mga stresses ko sa pagbabayan. And of course, no, tinitingnan niya rin siguro, no, baka hindi ko na kayang bayaran. Kasi marami na nga akong debts, diba? Outside One Hand. So, sabi niya naman, no, after 30 days daw, pwede daw akong mag-apply ulit. So, hindi niya naman sinabing never niya na akong ma-offeran. So, sabi niya lang, no, after 30 days, no, i-evaluate mo, mag-apply ulit tayo dito. Kung gusto natin kasi malay mo naman that time, no, medyo clear na po yung mga records natin sa ating mga kautangan, diba? So, malay mo naman makalusot tayo. But anyways, guys, so, ang take ko mo dito sa One Hand, no, totoo nga, no, na nagbago yung kanyang application process. Alam niyo ba sa mga previews ko, and then mga recent kong application sa One Hand, last month lang, napakahaba ng application process niya talaga. Kasi ang dami mong pinipilapan and then rejected ka rin naman. So, maganda yung idea ni One Hand ngayon na in-update nila yung app, na umiksi yung application process. After that, no, i-evaluate na agad tayo kung nakapasa agad tayo. So, kung makapasa tayo, doon napapasok siguro yung self-verification natin and then yung mga contact reference natin kasi hindi pa tayo nag-fill up noon. So, ini-evaluate na agad tayo ni One Hand. So far, okay yun ha. Kasi ang kailangan lang naman talaga ni One Hand sa atin, no, yung details talaga natin. Yung personal info lang talaga natin na makukuha din naman yun sa ID details po natin. So, good job si One Hand doon. With regards to the customer service ni One Hand, no, sa experience ko sa TikTok Pay Later, si One Hand talaga yung tumatawag or nagpa-follow up sa payment ko. Lalo kapag malapit na yung due ko, nagpapa-remind siya sa akin. Before tumatawag siya, problem niya yung system-generated call. Nagpapalog siya ng aking payment and then minsan po nagte-text siya, nagpapaalala siya. So, recently lang, nagpabayad ko lang TikTok Pay Later. Actually, sinagad ko talaga sa due date yun. And then, nagpa-remind nga po si One Hand through email na. Ewan ko kung ako lang ang naka-receive ng through email lang ha. Hindi na siya nag-call sa akin, hindi na siya nag-text sa akin. Then, isang beses lang, hindi na siya nangungulit. Ewan ko kung ako lang naka-experience noon, pero sabi ko ng iba, makulit daw si One Hand sa text message sa pagre-remind ng payments. So, pa-comment down below po kung gusto po yung customer service po ni One Hand. So, okay ba siya sa inyo ngayon than before? Kasi sa experience ko, mas umokay talaga siya ngayon. Masaya ako kung makalusot ako, maaprubahan ako ulit dito sa One Hand, no? Kasi nga po, diba, sabi ko nga sa inyo, because of TikTok Pay Later, I had a video before regarding One Hand application and na-share ko nga po sa inyo before regarding TikTok Pay Later na powered nga po ni One Hand. Because of that TikTok Pay Later, kaya po hindi ako ma-aprubahan dito sa One Hand Loan App. So, yun po yung assessment ko dito. Kasi nga po, isa lang po talaga sila si One Hand din yung may control sa TikTok Pay Later ko. And I don't know kung meron dito sa mga viewers ko na may One Hand Loan App at the same time may TikTok Pay Later na powered by One Hand. So, balita ko kasi hindi lang pala si One Hand ang may hawak sa TikTok Pay Later. So, humahawak na rin po ngayon si Atomic. Kaya check niyo pong mabuti guys kung saan ba kayo na-approve doon. Kung under ba kayo ng Atomic or under ba kayo ni One Hand sa inyong mga TikTok Pay Later. So, by the way, don't worry, update ko naman kayo, no, regarding may One Hand application. So, wala tayong kapaguran dito. Patuloy
tayong magsisik ng information. Paano nga ba ma-aprobahan dito? Kasi time to time naman no, nag-a-update din naman tong loan application ni Juan. Sumali nyo makalusot tayo. Kaya po subscribe kayo. Click yung bell button po lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!